7:00 pa lang ng umaga pero gising na ang mundo ni Dorothy. Tahimik ang kalye. Wala pang mga kotse, wala pang ingay ng mga batang papasok sa eskwela. Ang tanging maririnig ay ang mahina at paulit-ulit na huni ng ibon at ang tunog ng tsinelas ni Dorothy habang dahan-dahan siyang naglalakad palabas ng bahay, may hawak na tasa ng kape. Ganito palagi. Araw-araw. Sa loob ng 15 taon. Magandang umaga, bulong niya, hindi malinaw kung kanino. Sa sarili niya. Sa hardin? O sa katahimikan na matagal na niyang kaibigan? 55 taong gulang si Dorothy. Retiradong nurse. Balo. Matagal na siyang natutong huwag madaliin ang umaga. Natutunan niya iyon sa ospital, sa mga pasyenteng kailangang huminga ng dahan-dahan, sa mga sandaling kailangang manatiling kalmado kahit may nangyayaring hindi na mababawi. Inilapag niya ang tasa sa maliit na mesa sa tabi ng pintuan, saka lumuhod sa lupa. Basa pa ang damo. Hindi niya alintana. Inayos niya ang isang nalantang dahon, tinanggal ang maliit na bato sa tabi ng paso, parang may kausap na tahimik na kaibigan. Pagkatapos, tulad ng palagi, lumakad siya sa sulok ng hardin. Nandoon ang rebulto. Hindi ito engrande. Hindi rin bago. Mga 60 sentimetro lang ang taas. Kupas na ang asul na manta, parang hinaplos na ng araw at ulan sa loob ng maraming taon. Bukas ang mga kamay. Payapa ang mukha. Walang kahit anong engrandeng dekorasyon sa paligid. Simpleng estatwa lang, pero para kay Dorothy, iyon ang sentro ng mundo niya. Huminga siya ng malalim. Pumikit. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi niya kailangang magsalita ng marami. Hindi niya kailangang humiling ng kung ano-ano. Minsan, pasasalamat lang. Minsan, tahimik na paghingi ng lakas. Minsan, simpleng pag-upo sa katahimikan. Iyan ang ritual niya. Alam iyon ng buong kapitbahayan. May mga kapitbahay na tumatango lang kapag nakikita siyang nagdarasal. May ilan na ngumingiti. May ilan na minsang lumapit at nagsabi, Dorothy, pwede mo bang isama ang anak ko sa dasal mo? At palagi niyang sinasagot ng pareho, naman. 15 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang asawa niya. Naaalala pa rin niya ang araw na iniuwi nito ang rebulto. Sabado ng umaga yon. Pumasok ang lalaki sa bahay na may hawak na kahon, may ngiting pilit itinatago ang kaba. Para sa'yo, sabi nito. Ano yan? Tanong niya noon, natatawa. Mahalaga, sagot ng asawa niya. Gusto kong may lugar ka na mapupuntahan kapag wala na ako. 3 araw pagkatapos noon, dinala ito sa ospital. Hindi na ito nakauwi. Pero ang rebulto, nanatili. At si Dorothy, natutong mabuhay ng isang araw sa bawat pagkakataon. Hanggang sa isang umaga, may nagbago. Napansin niya agad ang tunog. Hindi ito tunog na pamilyar. Hindi ito ang lumang kotse ni Martha sa tapat. Hindi rin ang truck ng panadero. Mabigat. Paulit-ulit. Maraming makina. Pag-angat niya ng tingin mula sa kusina, nakita niya ang 2 moving truck na nakaparada sa bahay sa tabi niya. 2 truck. Maraming kahon. 6 na lalaking naka-uniforme. Lahat may label, may kulay, may numero. At mula sa itim na sige, bumaba ang isang babae. Matangkad. Diretso ang tindig. Blonde ang buhok, nakaayos ng perpekto. May hawak na clipboard. Tumitingin sa paligid na parang sinusukat ang bawat sentimetro ng lugar. Pinagmasdan siya ni Dorothy mula sa bintana. Bagong kapitbahay, bulong niya. Hindi niya alam noon na ang babaeng iyon ang sisira sa katahimikan ng hardin niya. Ang pangalan ng babae ay Diane. At si Diane, sanay na sanay sa kontrol. Sa unang linggo pa lang, narinig na siya ni Dorothy na nakikipagtalo sa kabilang kapitbahay. Hindi katanggap-tanggap ang tahol ng aso mo tuwing umaga, mariing sabi ni Diane. Tuta pa po siya, sagot ng lalaki. Gawan mo ng paraan. Kinabukasan, ibang kapitbahay naman. Ang mga dahon ng puno mo nahuhulog sa bakuran ko. Puno yan, sagot ng matanda. Natural lang yan. Hindi ako lumipat dito para magwalis ng kalat ng iba. Unti-unti, napansin ni Dorothy ang pattern. Si Diane ay babae na kailangang nasa ayos ang lahat. Ang bahay niya parang showroom. Walang maling anggulo. Walang kahit anong nakaligaw. Linggo-linggo ang landscaper. Eksakto ang haba ng damo.
Pantay ang mga bato. At tuwing titingin si Diane sa hardin ni Dorothy, doon siya natitigilan. Sa rebulto. Isang kunot sa noo. Isang maikling titig. Isang ekspresyong hindi maitago. Nagkunwari si Dorothy na hindi niya napapansin. Hanggang isang linggo ng umaga, may kumatok sa pinto. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Kakauwi lang ni Dorothy mula sa misa. May dala pa siyang kaunting orange cake. Diane, sabi niya, may ngiti. Pasok ka. May cake ako. Hindi, sagot ng babae. May kailangan tayong pag-usapan. Tumigil ang oras para kay Dorothy. Tungkol saan? Tanong niya. Tungkol sa estatwa sa hardin mo. Parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib niya. Anong tungkol dito? Mainat niyang tanong. Ginawa ko ang research ko bago ako lumipat dito, diretsong sabi ni Diane. High-value neighborhood ito. May visual standard. Visual standard, ulit ni Dorothy. May itsura na dapat panatilihin. At ang estatwa mo namumukod tangi. Tahimik si Dorothy sandali. Regalo yan ng asawa ko bago siya pumanaw, sagot niya sa wakas. May sentimental value, naintindihan ko, sagot ni Diane walang emosyon. Pero baka pwede mong ilagay sa loob ng bahay. O sa likod. Para hindi kita. 15 taon na yan dyan, mariing sabi ni Dorothy. Walang nagreklamo. Baka panahon na para mag-update, sagot ni Diane. Para mag-move on. Parang sinampal si Dorothy. Hindi, mahina pero matatag niyang sabi. Mananatili yan dyan. Hindi ito personal, sagot ni Diane habang papalayo. Aesthetics lang. Hindi na siya nagpaalam. Naiwan si Dorothy sa pintuan, hawak ang tray ng cake, nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam noon na yun palang ang simula. Hindi niya alam na ang tahimik niyang hardin ay magiging sentro ng isang laban na magbubunyag ng mga lihim, takot, at pangangailangan na wala ni isa sa kanila ang handang harapin. At higit sa lahat, hindi niya alam na may pangakong nabuo na, kahit hindi pa niya nauunawaan. Isang pangakong hindi nakikita. Ngunit darating ang araw na kakailanganin ito ng isang taong hindi niya inaasahan. Hindi kailanman naniwala si Diane na masama siyang tao. Sa totoo lang, kung may magtanong sa kanya, sasabihin niyang siya ang tipo ng taong gusto ng mundo. Responsible. Maayos. Praktikal. May disiplina. May direksyon. Lahat ng ginagawa niya sa buhay may dahilan. Walang nasasayang. Walang pinababayaan. Kaya nang lumipat siya sa bagong kapitbahayan, sigurado siyang mabilis siyang aangkop. Ito ang klaseng lugar na pinili niya ng mabuti. Tahimik. Malinis. Mataas ang halaga ng mga bahay. Walang kalat, walang sorpresa. Isang lugar kung saan ang mga tao ay sumusunod sa mga patakaran kahit hindi sila pinapaalalahanan. Eksakto kung ano ang gusto niya. Unang gabi pa lang, nilibot na niya ang bahay. Sinuri ang bawat sulok. Tiningnan kung pantay ang mga kortina, kung tama ang pagkakalagay ng mga ilaw, kung tuwid ang mga frame ng larawan. May isang picture na bahagyang tabingi. Itinuwid niya agad. Mas maayos, bulong niya sa sarili. Ang ayos ay hindi luho para kay Diane. Ito ay pangangailangan. Kapag maayos ang paligid, maayos ang isip. Kapag maayos ang isip, kontrolado ang buhay. Iyon ang paniniwala niya. Kinabukasan, maaga siyang nagising. 5:00 pa lang, gising na siya. Sanay na siya roon. Sa loob ng 30 taon bilang abogado, natutunan niyang ang mga nauuna ay ang mga nananalo. Habang ang iba ay natutulog, siya ay naghahanda. Nagbukas siya ng bintana. At doon niya narinig ang tahol. Paulit-ulit. Malakas. Parang walang pakialam sa oras. Napakunot ang noo niya. Tinignan niya ang relo. 7:00. Hindi pwede, sabi niya, may inis. Lumabas siya sa bakuran, nakaayos na kahit maaga pa. Sinundan niya ang tunog hanggang sa bahay sa tapat. Kumatok siya. Walang ngiti. May aso kayo na tahol ng tahol tuwing umaga, diretsong sabi niya nang bumukas ang pinto. Hindi ka tanggap-tanggap. Nagulat ang lalaki. Pasensya na po. Tuta pa lang siya. Kung ganoon, gawan niyo ng paraan, sagot ni Diane. Hindi ako lumipat dito para mawalan ng tulog.
Umalis siya nang hindi naghihintay ng sagot. Para kay Diane, hindi iyon pagiging masungit. Iyon ay pagtatakda ng hangganan. Kinabukasan, ibang problema naman. May mga dahon sa bakuran niya. Hindi galing sa puno niya. Galing sa puno ng kapitbahay sa kanan. Lumapit siya agad. Ang mga dahon ng puno mo napupunta sa bakuran ko, sabi niya. Napatingin ang matanda sa lupa, saka sa puno. Natural lang yan. Hindi, sagot ni Diane. Hindi ito natural para sa akin. May mga tao na nagtatawa sa ganitong mga reklamo. Para sa kanila, maliit na bagay. Pero para kay Diane, ang maliliit na bagay ang nagiging malaki kapag pinabayaan. Kung hindi mo pipigilan ang gulo sa simula, lalaki ito. Iyon ang isa pang paniniwala niya. Unti-unti, napansin ng buong kapitbahayan ang presensya niya. Tahimik siya, pero ramdam. Hindi siya pala kaibigan, pero palaging nandoon. Parang ilaw na masyadong maliwanag sa isang silid na sanay sa dilim. At tuwing dadaan siya sa tapat ng bahay ni Dorothy, palagi siyang napapatingin sa hardin. Sa rebulto. Sa una, hindi niya pinansin. Sinabi niya sa sarili na wala siyang pakialam. Isang dekorasyon lang. Isang lumang estatwa. Pero bawat araw, mas tumatagal ang tingin niya. Hindi dahil galit siya. Hindi dahil relihiyoso o hindi. Dahil hindi ito bagay. Kupas. Luma. Hindi pantay ang paligid. Walang simetriya. Sa mundo ni Diane, ang ganitong detalye ay parang gasgas sa isang perpektong salamin. Maliit pero hindi mo na maalis sa isip. Isang hapon, pauwi siya galing trabaho. Pagod. Masakit ang ulo. Natalo siya sa isang maliit na argumento sa korte. Hindi iyon madalas mangyari. Pagdaan niya sa bakuran ni Dorothy, nandoon ang babae, nakaluhod, nakapikit. May hawak na tasa ng kape sa tabi. Tahimik. Payapa. Huminto si Diane. Hindi niya alam kung bakit. Parang may mali sa eksena. Parang may bahagi ng mundong hindi niya maintindihan. Paano nagagawa ng isang tao na umupo lang, walang ginagawa, at maging kontento? Hindi praktikal, bulong niya. Pero hindi niya rin maiwasang makaramdam ng kakaibang inis. Hindi galit. Hindi rin selos. Parang pagkabahala. 3 linggo ang lumipas bago siya kumatok sa pinto ni Dorothy. Hindi iyon impulsive. Pinag-isipan niya yon. Inayos niya sa isip ang sasabihin. Nilinaw niya na hindi ito personal. Hindi emotional. Isang usapin lang ng aesthetics. Pero nang mabuksan ang pinto at inalok siya ng cake, may bahagyang pag-alinlangan. Hindi, sabi niya agad. May pag-uusapan tayo. At nang matapos ang usapan, nang marinig niya ang salitang hindi, may kumirot sa loob niya. Hindi dahil sa estatwa. Kundi dahil hindi siya nasunod. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magsalita. Hindi direkta. Hindi lantaran. Mga komento lang. Mga tanong. Napansin niyo ba yung estatwa sa kanto? Sabi nila nakakaapekto raw sa value ng bahay. May mga lugar na may standard talaga. Hindi niya iniisip na naninira siya. Para sa kanya, nagbabahagi lang siya ng katotohanan. Kung may problema, dapat pag-usapan. At unti-unti may nagbago. Ang kapitbahay na dati kumakaway kay Dorothy, hindi na. Ang mga dating humihinto para makipagkwentuhan, umiilag na. Napansin ni Diane yon. At sa isang bahagi ng isip niya, may munting tinig na nagsabing, baka sobra na. Pero mas malakas ang isa pang tinig. Kailangan ng kaayusan. Nang magmungkahi siya ng meeting ng asosasyon ng kapitbahayan, hindi siya nagdadalawang isip. Para sa ikabubuti ng lahat, sabi niya kay Richard, ang presidente. At sa gabi ng pulong, habang nakaupo siya sa unahan, tuwid ang likod, hawak ang notebook, ramdam niya ang kontrol na bumabalik. Ito ang mundo niya. Mga patakaran. Mga desisyon. Mga resulta. Hanggang magsalita si Dorothy. Kung ang problema ay ang estatwa ko, sabihin na lang natin. May saglit na katahimikan. At doon, sa gitna ng lahat, sinabi ni Diane ang mga salitang hindi na niya mababawi. Inappropriate ang estatwa mo. At higit pa. Baka panahon na para mag-move on. Nang makita niya ang mga luha sa mata ni Dorothy, may dumaan na kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Parang kirot. Pero mabilis niya itong tinabunan.
May mga desisyon na kailangang gawin. May kaayusan na kailangang ipaglaban. Hindi niya alam na sa sandaling iyon may isang bagay na nagsimulang mabasag. Hindi sa paligid niya, kundi sa loob niya. At kahit hindi pa niya inaamin, kahit hindi pa niya nakikita, may sugat doon na matagal na niyang tinatakpan ng kontrol. At ang estatwang iyon, tahimik lang sa hardin, ay mas malapit sa katotohanan kaysa sa gusto niyang aminin. Hindi agad napansin ni Dorothy ang pagbabago. Sa una, parang wala lang. Isang umagang walang ngiti mula kay Martha sa tapat. Isang hapon na walang ikumusta mula sa mag-asawa sa numero 47. Maliit na bagay. Madaling ipagwalang bahala. Pero ang mga maliliit na bagay, kapag naipon, nagiging mabigat. Isang umaga, pumasok siya sa panaderya sa kanto, tulad ng ginagawa niya tuwing Martes. Amoy tinapay at kape ang hangin. Dati, palagi siyang may kausap roon. May nagtatanong tungkol sa hardin niya. May nagkukwento tungkol sa mga apo. Ngayon, pagpasok pa lang niya, may katahimikang bumaba sa lugar. Narinig niya ang bulungan. Heto na siya. Sabi raw ni Diendy. 15 taon na yon pero hindi na niya inintindi. Kinuha niya ang tinapay, nagbayad at umalis. Pero paglabas niya, doon siya napahinto. Umupo siya sa maliit na bangko sa labas. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil biglang nanghina ang tuhod niya. Hindi siya umiiyak. Hindi pa. Ganito pala ang pakiramdam, bulong niya sa sarili. Kapag dahan-dahan kang tinutulak palabas ng sarili mong mundo. Sa bahay, naupo siya sa beranda. Tiningnan ang hardin. Ang mga halaman ay pareho pa rin. Ang rebulto ay nandoon pa rin. Walang nagbago sa pisikal na anyo ng paligid. Pero ang hangin iba na. May distansya. May lamig. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang lahat. May mga kapitbahay na tumatawid sa kabilang bangketa kapag paparating siya. May mga dating humihingi ng dasal na biglang hindi na makatingin sa mata niya. May mga ngiting pilit, may mga katahimikang masakit. At sa gitna ng lahat, nandoon si Diane. Hindi lantaran. Hindi direkta. Pero palaging nandoon ang presensya niya. Parang anino na hindi mo makita, pero ramdam mo. Isang hapon, may papel na isinuksok sa ilalim ng pinto ni Dorothy. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Pulong ng Asosasyon ng Kapitbahayan. Paksa, Aesthetic Standardization. Napaupo siya. Alam niya. Alam niya kung tungkol saan yon. Kinabukasan ng pulong, maaga siyang nagising. Mas maaga kaysa dati. Hindi siya nagkape agad. Naupo lang siya sa gilid ng kama, nakatingin sa sahig. Pupunta ba ako? Tanong niya sa sarili. Kung hindi siya pupunta, parang inaamin niyang mali siya. Kung pupunta siya, haharapin niya ang lahat. Sa huli, kinuha niya ang bag niya. Hindi ako tatakbo, bulong niya. Ginanap ang pulong sa bahay ni Richard, ang presidente ng asosasyon. 70 taong gulang, matagal nang nakatira sa lugar. Mabait pero mahilig umiwas sa gulo. May 20 tao sa sala. Halos lahat ay pamilyar kay Dorothy. Mga mukha na minsang nakasama niya sa handaan, sa binyag, sa lamay. Ngayon, halos walang tumitingin sa kanya. Naupo siya sa gilid. Si Diane ay nasa unahan. Tuwid ang likod. Nakakross ang mga binti. May hawak na notebook at ballpen. Parang nasa opisina lang. Salamat sa pagpunta, sabi ni Richard. May ilang concerns lang na gustong talakayin. Tumayo si Diane. Alam kong bago lang ako rito, sabi niya, malinaw at kontrolado ang boses. Pero pinili ko ang lugar na ito dahil may reputasyon. At naniniwala ako na may responsibilidad tayong lahat na panatilihin yon. Tahimik ang silid. May mga elemento sa paligid na kailangang pag-isipan muli, patuloy niya. Mga bagay na masyadong namumukod tangi. Hindi tugma sa kabuuan. Alam ng lahat ang tinutukoy niya. Ramdam ni Dorothy ang init sa mukha niya. Parang biglang lumiit ang silid. Tumayo siya. Kung ang ibig mong sabihin ay ang estatwa ko, sabi niya, nanginginig pero malinaw, sabihin mo na lang. May saglit na katahimikan. Sakang umiti si Diane, bahagya. Sige, sabi niya. Sasabihin ko. Huminga siya ng malalim. Inappropriate ang estatwang iyon. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Dorothy. Inappropriate, tanong niya.
Bakit? Luma, sagot ni Diane. Hindi na ayon. At huminto siya sandali, saka nagpatuloy, ang asawa mo ay pumanaw na 15 taon na ang nakalipas. May ilang napasinghap. Baka panahon na para mag-move on, dagdag ni Diane. Para huminto sa pagkapit sa nakaraan. Parang nawala ng tunog ang mundo. Hindi agad nakapagsalita si Dorothy. Parang may humigpit sa lalamunan niya. Ang mga mukha sa paligid, malabo. Ang mga kamay niya, malamig. Wala kang karapatang sabihin yan, sa wakas ay nasabi niya, mahina ang boses. May nagsasabi ng totoo, sagot ni Diane. At minsan, masakit ang katotohanan. Hindi na nakasagot si Dorothy. Kinuha niya ang bag niya. Tumayo. Lumabas. At doon, sa gitna ng daan pauwi, doon siya umiyak. Hindi tahimik. Hindi pigil. Umiiyak siyang parang batang nawawala. Bakit? Tanong niya sa hangin. Ano bang ginawa ko? Pagdating niya sa bahay, diretso siyang naupo sa sahig ng sala. Hindi niya binuksan ang ilaw. Umiyak siya hanggang mapagod. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakahiga siya, nakatingin sa kisam. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita. Inappropriate. Move on. 15 taon na. Para sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may pumasok na tanong sa isip niya na kinatakutan niyang aminin. Hanggang dito na lang ba ang kaya ko? Ang pananampalataya niya matatag. Pero siya rin ay tao. Napapagod. Nasasaktan. At habang ang gabi ay lalong lumalalim, habang ang katahimikan ay lalong bumibigat, nagsimulang gumapang ang isang takot na matagal niyang itinaboy. Paano kung tama sila? Paano kung masyado na siyang matagal na nananatili? Paano kung ang pananampalatayang nagbibigay sa kanya ng lakas ay siya ring dahilan ng pag-iisa niya? Sa labas, tahimik ang hardin. Ang rebulto ay nandoon pa rin, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. At si Dorothy, sa unang pagkakataon, ay nagtanong sa sarili kung hanggang kailan niya kayang maniwala ng mag-isa. Hating gabi na, pero gising pa rin si Dorothy. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, nakikinig sa katahimikan ng bahay na matagal na niyang tinitirhan mag-isa. Dati, ang katahimikang ito ay kaibigan. Ngayon, parang tanong na walang sagot. Huminga siya ng malalim. Minsan pa. Hindi gumana. Bumangon siya. Hindi niya sinindihan ang ilaw. Sanay na ang katawan niya sa dilim ng bahay. Dahan-dahan siyang naglakad palabas, nakapaa, suot pa rin ang pajama. Binuksan niya ang pinto papunta sa hardin. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Tahimik ang gabi. Walang aso. Walang kotse. Ang buwan ay buo, nakasabit sa langit na parang ilaw na hindi namamatay. Ang damo ay kumikislap sa hamog. Lumakad siya patungo sa sulok ng hardin. Nandoon ang rebulto. Hindi nagbago. Pareho pa rin. Bukas ang mga kamay. Payapa ang mukha. Parang walang pakialam sa kabuluhang nangyari sa loob ng bahay, sa loob ng dibdib ni Dorothy. Bigla siyang napaupo sa damo. Hindi planado. Hindi pinag-isipan. Parang kusang bumigay ang mga tuhod niya. Pagod na ako, mahina niyang sabi. Hindi siya umiiyak agad. Nakaupo lang siya roon, nakayuko, nakatingin sa lupa. Ang malamig na damo ay dumampi sa balat niya, parang paalala na buhay pa siya, kahit parang wala na siyang lakas. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko, patuloy niya. Hindi ko alam kung hanggang saan pa ako tatayo. Tumahimik siya. Ang mga tanong na matagal niyang itinulak palayo ay bumalik lahat sabay-sabay. Bakit parang mag-isa na lang siya? Bakit ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng maraming taon ay ngayon nagiging dahilan ng sakit? Bakit parang kailangan niyang pumili sa pagitan ng pananampalataya at kapayapaan? Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko, bulong niya. Pagod na akong magdesisyon mag-isa. Doon siya umiyak. Hindi pigil. Hindi maayos. Umiiyak siyang parang wala nang natitirang lakas na ipagtanggol ang sarili. Ang mga balikat niya ay nanginginig. Ang luha ay tumulo sa pisngi niya, bumagsak sa damo. Kung kailangan kong alisin, sabihin mo, sabi niya, halos pabulong. Kung kailangan kong sumuko, sabihin mo rin. Tahimik ang paligid. Walang boses. Walang sagot. Isang oras siyang nanatili roon. Hindi niya alam kung gaano katagal.
Nawalan na siya ng pakialam sa oras. Ang tanging alam niya ay unti-unting bumibigat ang katawan niya, parang may humihigop ng lakas, pero may kapalit na katahimikan. Nang tuluyan siyang nanghina, bumangon siya at pumasok sa bahay. Humiga siya sa kama, basa pa ang pisngi, mabigat ang mga mata. At doon siya nakatulog. Nanaginip siya. Nasa hardin pa rin siya, pero hindi na gabi. Madaling araw. Ang liwanag ay kakaiba, kulay ginto, parang hindi galing sa araw. Ang hangin ay mainit pero magaan. Walang hamog sa damo. Tumayo siya at tumingin sa paligid. May tao sa harap niya. Hindi rebulto. Isang babae. Nakasuot ng asul na manta na kumikislap sa liwanag, parang may sariling ningning. Ang mukha ay payapa, hindi nakangiti pero puno ng kabutihan. Ang mga mata ay malalim, parang may alam na hindi kailangang ipaliwanag. Hindi makapagsalita si Dorothy. Gusto niyang magsalita. Maraming tanong. Maraming takot. Pero walang lumalabas na tunog. Lumapit ang babae. Hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang gaan, parang biglang may yumakap sa loob niya. Hindi mo kailangang alisin, sabi ng babae, banayad ang boses. May mga ngailangan nito. Nanigas si Dorothy. Sinubukan niyang magsalita. Sino, gusto niyang itanong. Sino ang mga ngailangan? Pero unti-unting naglaho ang liwanag. Ang babae ay umatras, parang tinatangay ng hangin. Ang hardin ay naglabo. Nagising siya bigla. Humihingal. Pawisan. Ang araw ay sumisilip na sa bintana. Umupo siya sa kama, hawak ang dibdib. May mga ngailangan nito, ulit niya sa sarili. Buong araw, dala niya ang mga salitang iyon. Nagkape siya. Naglakad sa hardin. Nagdasal tulad ng dati. Pero may kakaiba. May katahimikan. Hindi nawala ang sakit. Hindi nawala ang takot. Pero may kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Parang may desisyong nagawa kahit hindi pa niya nauunawaan ang kahulugan. Lumipas ang mga araw. May mga tingin pa rin mula sa kapitbahay. May mga bulungan pa rin. Alam niyang patuloy si Diane sa pagsasalita. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pero hindi na siya natitinag. Hindi dahil matigas ang ulo niya. Hindi dahil gusto niyang manalo. Kundi dahil may tiwala siyang nabuo sa madaling araw na yon. May mga ngailangan nito. Hindi niya alam kung sino. Hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam kung paano. Pero alam niyang hindi siya nag-iisa. At sa isang lugar na hindi niya nakikita, may kwento ng gumagalaw patungo sa kanya. Isang kwento na magbibigay kahulugan sa sakit, sa luha, at sa katahimikan. Isang kwento na magsisimulang magbukas sa buhay ng isang taong hindi niya inaasahan. May isang linggo na walang ilaw sa bahay ni Diane. Sa una, walang masyadong nakapansin. Abala ang mga tao sa sarili nilang buhay. Pero nang umabot ng ikalawang linggo at patuloy na nakasalansan ang mga dyaryo sa may pintuan, may nagtanong na. Umalis ba siya, bulong ng isang kapitbahay? Baka may kaso, sagot ng isa pa. Laging busy ang mga abogado. Si Dorothy, kahit ayaw niya, ay napapatingin din minsan. Hindi dahil sa pag-usisa, kundi dahil sa katahimikan. May nawawala sa eksena. Parang may puwang na hindi inaasahan. At sa totoo lang, kahit masakit ang mga nangyari, sanay na siyang maramdaman ang presensya ni Diane. Ang mahigpit na galaw. Ang tahimik pero matalim na enerhiya. Ngayon, wala yon. At hindi niya alam kung bakit, pero may bumigat sa dibdib niya. Pagdating ng ikatlong linggo, bumalik si Diane. Hapon iyon. Mainit ang araw. Si Dorothy ay nagdidilig ng mga halaman nang mapansin niya ang itim na na dahan-dahang pumasok sa driveway sa tabi niya. Hindi siya agad tumingin. Hanggang bumukas ang pinto ng kotse. At doon siya napatingin. Si Diane ang bumaba pero hindi ang Diane na kilala niya. Mabagal ang galaw. Parang mabigat ang bawat hakbang. Magulo ang buhok. Gusot ang damit. Walang makeup. Malalim ang itim sa ilalim ng mga mata, parang ilang linggong hindi natulog. Parang may kinuha sa kanya. Lumakad si Diane papunta sa bahay, hindi man lang tumingin sa paligid. Dumaan siya sa tabi ng hardin ni Dorothy, sa tabi ng estatwa, at hindi man lang ito tinignan. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya tumigil.
Isinara niya ang pinto. Tahimik. Kinabukasan, tahol ang aso sa tapat. Walang reklamo. May mga dahon sa bakuran niya. Walang reklamo. May maling pagkakapark ng sasakyan sa kalsada. Walang reklamo. Napansin ng lahat ang pagbabago pero walang nagsalita. Parang may hindi nakikitang kasunduan na huwag magtanong. Isang linggo pa ang lumipas bago nalaman ni Dorothy ang dahilan. Nagdidilig siya ng hardin nang marinig niya ang boses ni Diane mula sa bukas na bintana. Hindi siya nakikinig. Hindi sinasadya. Alam ko, sabi ni Diane sa telepono, basag ang boses. Sabi ng doktor, pinakamahusay na ospital na ito. Tumigil si Dorothy sa pagdidilig. Tried na raw lahat, patuloy ni Diane. Hindi nagre-respond ang treatment. May katahimikan. 6 na taong gulang pa lang siya, halos pabulong na sabi ni Diane. Apo ko. Naramdaman ni Dorothy ang panghihina ng kamay niya. Umagos ang tubig sa lupa, hindi niya namalayan. Hindi ko alam ang gagawin, sabi ni Diane, at doon, narinig ni Dorothy ang isang bagay na hindi pa niya narinig mula sa babae. Pag-iyak. Hindi pigil. Hindi maayos. Tunog ng taong pagod na. I've always known what to do, sabi ni Diane, halatang pilit ang Ingalls sa pagitan ng hikbi. Buong buhay ko, alam ko ang susunod na hakbang. Pero ngayon wala. Tumahimik ang linya. Dahan-dahang umatras si Dorothy. Hindi niya dapat narinig iyon. Alam niya. Pero narinig niya. At ngayon, hindi na niya iyon mabubura sa isip. Kaya pala. Ang pagkawala. Ang pagbabalik na parang anino. Ang katahimikan. Ang babae na sanay sa kontrol ay nawalan nito. Kinagabihan, hindi nakatulog si Dorothy. Paulit-ulit sa isip niya ang batang 6 na taong gulang. Isang batang hindi niya kilala, pero biglang naging totoo. Hindi ideya. Hindi tsismis. Isang buhay. At bumalik sa isip niya ang mga salita mula sa panaginip. May mga ngailangan nito. Napaupo siya sa kama. Siya ba? Bulong niya. Si Diane ba? Hindi niya alam. Pero biglang nagkaroon ng mukha ang salitang siya. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang nagbago si Diane. Hindi na siya lumalabas maliban kung kailangan. Madalas, gabi na kung umuwi. Minsan, madaling araw. Madalas, bitbit ang bag na parang hindi man lang naipahinga. Isang hapon, nakita ni Dorothy si Diane sa bakuran, hawak ang telepono, nakatitig sa wala. Doktor, tanong ni Diane. Naiintindihan ko. Huminto siya. Gagawin namin ang lahat, sabi niya, parang sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ibinaba niya ang telepono. Umupo siya sa maliit na hakbang sa may pinto. At doon siya napaupo ng matagal. Hindi siya umiiyak. Hindi rin gumagalaw. Parang taong nabasag sa loob. Sa unang pagkakataon, hindi nakita ni Dorothy ang kaaway. Nakita niya ang isang lola. Isang babaeng natatakot. Isang taong hindi na alam kung saan kakapit. At doon niya naintindihan ang isang bagay na matagal niyang nararamdaman pero hindi masabi. Hindi kailanman tungkol sa estatwa ang laban. Hindi ito tungkol sa aesthetics. Hindi ito tungkol sa kapitbahayan. Hindi ito tungkol sa reputasyon. Ito ay tungkol sa kontrol. At sa sandaling inalis ang kontrol kay Diane, wala siyang natira. Walang titulo. Walang argumento. Walang solusyon. Isang batang 6 na taong gulang ang nagbuwag sa lahat ng paniniwala niyang kaya ko ang lahat. At sa isang tahimik na hardin, may isang babaeng matagal nang natutong humarap sa kawalan ng kontrol. Isang babaeng hindi kayang ayusin ang mundo pero marunong umasa. Hindi pa nagtatagpo ang dalawang mundong iyon. Hindi pa. Pero unti-unti ang mga linya ay papalapit. At sa isang lugar na puno ng takot at pagdududa, may tanong na nagsisimulang mabuo. Ano ang mangyayari kapag ang pinakaskeptikal na tao ay humarap sa isang bagay na hindi niya kayang ayusin, ipanalo, o kontrolin? Maaga muling nagising si Dorothy kinabukasan. Mas maaga kaysa dati. Bago pa man magliwanag ang langit, gising na ang katawan niya, parang may mahinang katok sa loob na hindi na niya kayang baliwalain. Umupo siya sa kama, nakikinig sa katahimikan ng bahay. Hindi ito ang katahimikang masakit kagabi. Iba ito. Mas malinaw. Mas tahimik. Parang may hinihintay.
Bumangon siya, nagkape, at lumabas sa hardin gaya ng nakagawian. Lumuhod siya sa harap ng rebulto, pumikit, at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Sa loob ng maraming taon, ang mga dasal niya ay para sa pamilya, para sa mga kapitbahay, para sa mga may sakit na minsan niyang inalagaan sa ospital. Palaging may pangalan. Palaging may kwento. Ngayon, wala. Isang bata. 6 na taong gulang. Hindi niya alam ang pangalan. Hindi niya alam ang sakit. Hindi niya alam kung ano ang itsura. Pero alam niya ang takot. Alagaan mo siya, bulong niya. Kahit hindi ko siya kilala. Tumigil siya sandali, saka nagdagdag, halos pabulong. At alagaan mo rin siya. Alam niyang si Diane ang tinutukoy niya. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang isama si Diane sa dasal. Walang desisyon. Walang plano. Parang kusang lumabas lang sa bibig niya, tulad ng paghinga. Hindi siya galit. Pagod lang. At sa kakaibang paraan, naawa. Mula noon, araw-araw na yon ang dasal niya. Walang nakakaalam. Hindi niya sinabi kanino man. Hindi niya binanggit sa kapitbahay. Hindi niya ipinahiwatig kahit kanino. Hindi niya kailangan. Isang umaga, habang naglalakad siya pabalik sa bahay, may nakita siyang tray sa kusina. Walang laman. Biglang naalala niya ang isang lumang resipe ng ina niya. Lasag na. Matagal na siyang hindi nagluluto ng ganoon karami. Para saan pa? Mag-isa lang naman siya. Pero bigla, parang may malinaw na ideyang pumasok. Hindi ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagkatok na hindi gumugulo. Maghapon siyang nagluto. Maingat. Dahan-dahan. Parang may seremonyang sinusunod kahit wala namang nakatingin. Nang matapos, binalot niya ang baking dish ng foil. Kumuha siya ng maliit na papel. Taos puso akong nagdarasal para sa apo mo. Wala siyang nilagay na pangalan. Wala ring pirma. Lumabas siya ng gabi na. Tahimik ang kalye. Ilaw lang sa poste ang gumagalaw sa hangin. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pinto ni Diane, inilapag ang pagkain, inilagay ang papel sa ibabaw, at umalis. Parang wala lang. Kinabukasan, nakita niya sa bintana na kinuha ni Diane ang tray. Walang reaksyon. Walang tingin sa paligid. Kinuha lang, pumasok, isinara ang pinto. Hindi umasa si Dorothy ng pasasalamat. Hindi iyon ang dahilan. Pagkaraan ng ilang araw, nagluto siya muli. Naman. Pagkatapos, sabaw. Maliit na bagay. Hindi araw-araw. Hindi pare-pareho ang oras. Parang mga patak ng ulan. Tahimik. Paulit-ulit. Hindi pa rin siya nagpapakilala. Isang hapon, nagdidilig siya ng hardin nang mapansin niyang bukas ang kurtina ng bahay ni Diane. Nakita niya ang babae sa loob, hawak ang papel na iniwan niya. Nakatayo lang si Diane. Nakatingin sa maliit na sulat. At bigla, bumagsak ang balikat niya. Umiiyak siya. Hindi pigil. Hindi maayos. Umiiyak siyang parang pagod na, parang matagal nang hindi pinayagang bumigay. Huminto si Dorothy. Hindi siya lumapit. Hindi siya tumawag. Hindi siya kumatok. Naintindihan niya. Ang pagkain ay hindi lang pagkain. Ito ay mensahe. Hindi ka nag-iisa. At malinaw na kailangan iyon ni Diane. Sa mga sumunod na linggo, narinig ni Dorothy ang ilang kwento mula sa kapitbahay. Hindi detalyado. Hindi tsismis. Pira-piraso lang. Halos sa ospital na raw nakatira. Umalis sa trabaho ang anak niya. Lumala raw. Tuwing naririnig niya yon, mas humahaba ang dasal ni Dorothy. Minsan, nagdarasal siya sa umaga. Minsan sa gabi. Minsan, sa gitna ng pagluluto, bigla siyang titigil at pumikit. Bigyan mo sila ng lakas, bulong niya. Hindi niya alam kung may nangyayari. Walang palatandaan. Walang himala. Walang pagbabago sa labas. Pero sa loob niya may kakaibang katiyakan. Parang ang mga panalangin iyon ay hindi nawawala sa hangin. Isang gabi, nakaupo siya sa sala, hawak ang lumang litrato ng asawa niya. Kung nandito ka, sabi niya sa larawan, gagawin mo rin to, di ba? Umiti siya ng bahagya. Sa labas, tahimik ang kalye. Sa kabilang bahay, may ilaw sa isang kwarto.
Marahil may taong hindi natutulog. May batang nilalabanan ang sakit. May lola na walang magawa kundi umasa. At may isang babae sa kabilang bakuran na patuloy na nagdarasal kahit walang nakakakita. Hindi pa nagtatagpo ang kanilang mga mundo. Pero ang mga hakbang ay ginagawa na. Tahimik. Paulit-ulit. Tapat. At sa isang lugar na hindi kayang sukatin ng mata, may koneksyong unti-unting humihigpit. Tanong ngayon ay simple. Aabot kaya? Aabot kaya kay Dean ang mga panalangin hindi niya alam kung kanino galing? Hindi na maalala ni Dean kung kailan siya huling nakatulog ng maayos. Hindi yung idlip sa upuan. Hindi yung pikit na may takot na baka may tumawag. Kundi ang totoong tulog, yung pahinga na parang may nagpatay ng ilaw sa isip mo. Parang ibang buhay na yon. Nasa ospital siya halos araw-araw. Minsan, gabi na kung umuwi. Minsan, umaga na. Minsan, hindi na talaga siya umuwi. Natutunan niyang matulog ng nakaupo, may hawak na cellphone, isang mata lang ang nakapikit. Ang apo niya ay nakahiga sa maliit na kama. Napakaliit para sa lahat ng makina sa paligid. May mga tubo, may mga tunog, may ilaw na kumikislap sa bawat segundo. Beep. 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 Sa simula, bawat tunog ay nagpapatalon sa puso ni Dean. Kalaunan, naging background na lang. Parang bahagi ng hangin. Pero ang pagod hindi nawawala. Gabi iyon ng Huwebes. Katatapos lang ng isa na namang procedure. Tahimik ang kwarto. Natutulog ang bata. Maputla pero payapa. Umupo si Diane sa silya sa tabi ng kama. Hawak niya ang maliit na kamay ng apo niya. Ang init nito ay mahina pero naroon. Konti na lang, bulong niya, kahit hindi niya alam kung kanino niya sinasabi. Konti na lang. Masakit ang likod niya. Mabigat ang ulo. Parang may kumakapit sa mga talukap ng mata niya, hinihila pababa. 1 minuto lang, sabi niya sa sarili. 1 minuto lang. Pumikit siya. At doon nagsimula ang lahat. May naamoy siya. Hindi agad. Dahan-dahan. Parang unti-unting pumapasok sa hangin. Rosas. Nanlaki ang mata niya. Dumilat siya agad. Umupo ng tuwid. Huminga ng malalim. Rosas. Malinaw. Matamis. Hindi maaaring mapagkamalan. Tumingin siya sa paligid. Walang bulaklak sa kwarto. Walang vase. Walang bisita. Tumayo siya. Binuksan ang pinto. Tumingin sa hallway. Wala. Tahimik. Pagbalik niya sa loob, mas malakas ang amoy. Parang may malaking bokwet sa gitna ng kwarto. Kakaiba, bulong niya. At doon niya nakita. Sa tabi ng kama ng apo niya may isang babae. Hindi siya pumasok. Hindi rin siya biglang lumitaw. Parang palaging nandoon. Nakasuot ng asul na manta na kumikislap sa liwanag ng kwarto. Hindi maliwanag na nakakasilaw. Kakaiba. Parang may sariling ningning. Payapa ang mukha. Hindi bata. Hindi matanda. Mahirap ilarawan. Parang walang edad. Nakaunat ang mga kamay sa ibabaw ng bata. Bukas. Parang nagbabasbas. Nanigas si Diane. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Gusto niyang magsalita pero walang lumabas na tunog. Gusto niyang tumakbo pero ayaw gumalaw ng mga paa niya. Hindi siya nanaginip. Alam niya iyon. Gising siya. Ramdam niya ang sahig sa ilalim ng sapatos niya. Naririnig niya ang makina. Naamoy niya ang rosas. Totoo ito. Ang babae ay hindi tumingin sa kanya. Parang ang buong mundo niya ay ang batang nasa kama. May kapayapaan sa eksenang iyon na hindi kayang ipaliwanag. At bigla, dahan-dahan, lumingon ang babae. Nagtagpo ang mga mata nila ni Diane. Hindi siya natakot. Hindi rin siya nakaramdam ng gulat. Parang may humawak sa loob niya at nagsabing, ayos na. May pagmamahal sa mga mata ng babae. Hindi awa. Hindi lungkot. Katiyakan. Parang sinasabing, hindi ka nag-iisa. Kumislap si Diane. 1 beses lang. At nawala ang babae. Nawala ang liwanag. Naiwan ang amoy ng rosas. Naupo si Diane sa silya, nanginginig. Hawak ang dibdib.
Mabilis ang tibok ng puso niya. Anong nangyari, bulong niya. Tumingin siya sa apo niya. Mahimbing ang tulog. Mas payapa kaysa dati. Kinabukasan, dumating ang mga doktor. May mga papel. May mga numero. May mga ekspresyong hindi nila maipaliwanag. May improvement, sabi ng isa. Significant, dagdag ng isa pa. Pero hindi namin inaasahan ito, sabi ng pinakamatanda. Akala ko ba nagsimula si Dayan? Akala rin namin, sagot ng doktor. Hindi namin masasabi kung bakit. Minsan, ganito. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy ang pagbabago. Unti-unti. Hindi biglaan. Pero malinaw. Mas maayos ang paghinga. Mas maganda ang resulta ng tests. Mas alerto ang bata. Naghahanap ang mga doktor ng paliwanag. Palit ng treatment. Review ng records. Diskusyon sa hallway. Wala silang makita. 3 buwan matapos ang gabing iyon, pinauwi ang bata. Remission. Gumamit sila ng mga salitang tulad ng exceptional response at atypical progression. Si Dayan may isa pang salita sa isip. Himala. Hindi niya ito sinabi kanino man. Hindi pa. Nang makauwi siya sa bahay isang Sabado ng tagsibol, matagal siyang nanatili sa loob ng kotse. Tahimik. Nakatingin sa dashboard. Naalala niya ang lahat. Ang takot. Ang kawalan. Ang amoy ng rosas. Ang babaeng nakaasul. Pagbukas niya ng pinto, tumigil siya. Sa bakuran ni Dorothy, may babaeng nakaluhod. Nagdarasal. Ang rebulto. Ang asul na manta. Ang bukas na mga kamay. Ang payapang mukha. Parang may tumama sa dibdib ni Dayan. Pareho. Parehong-pareho. Doon niya naintindihan. At doon nagsimula ang tanong na hindi na niya kayang takasan. Paano mabubuhay ang isang taong buong buhay ay naniwala lang sa kaya niyang patunayan kapag may nakita siyang bagay na hindi niya kailanman kayang ipaliwanag? Matagal na nakatayo si Dayan sa gilid ng bakod. Hindi niya namalayan kung gaano nakatagal. Nakatingin lang siya kay Dorothy, nakaluhod sa hardin, tahimik na nagdarasal tulad ng ginagawa nito araw-araw. Walang seremonya. Walang palabas. Isang babaeng may tasa ng kape sa tabi, mga kamay na nakapahinga sa tuhod, at mga mata na nakapikit na parang may kausap na matagal na niyang kakilala. Ito ang unang pagkakataon na talagang tumingin si Dayan. Hindi sa rebulto. Hindi sa hardin. Kundi sa babae. Parang may mabigat na bumaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi siya sanay sa ganitong sandali. Sa korte, may script. May estratehiya. May panalo at talo. Dito, wala. Nang tumayo si Dorothy at marahang pumikit ang mga kamay niya sa dibdib, doon siya humarap. Dorothy, sabi ni Dayan, paos ang boses. Nagulat si Dorothy. Pagharap niya, nakita niya si Dayan sa likod ng bakod. Hindi ang Dayan na may tuwid na tindig at malamig na mga mata. Iba ito. May pagod. May kababaang loob. May bagay na hindi niya nakita noon. Magandang umaga, sabi ni Dorothy, mahinahon. May katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikan na hindi na masakit, pero mabigat pa rin. May itatanong sana ako, sabi ni Dayan. Ikaw ba ang nag-iwan ng mga pagkain? Hindi umiiwas ang tingin ni Dorothy. Tumango siya. At ang mga sulat, tanong ni Dayan. Tumango muli si Dorothy. Bakit? Mahinang tanong ni Dayan. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko. Pagkatapos ng ginawa ko. Huminga si Dorothy. Tumingin siya sa rebulto, saka bumalik ang tingin kay Dayan. May nagsabi sa akin na huwag kang sukuan, sabi niya. At sinunod ko lang. Sinong nagsabi? Tanong ni Dayan, kahit alam na niya ang sagot. Ngumiti si Dorothy, maliit at payapa, at muling tumingin sa rebulto. Hindi na nagsalita si Dayan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang kailangang patunayan. Pumasok sila sa bahay ni Dorothy. Simple ang loob. Lumang sofa. Mga litrato sa dingding. Amoy kape at kahoy. Isang buhay na hindi idinisenyo para humanga ang iba, kundi para tirhan. Naupo sila sa sala. Nagkape. May cookie sa mesa. Tahimik muna. Pagkatapos, nagsalita si Dayan.
Hindi ako naniniwala sa ganitong mga bagay, sabi niya. Hindi ako lumaki sa panalangin. Lumaki ako sa ebidensya. Sa facts. Sa mga bagay na kayang ipakita sa korte. Tumigil siya. Pinisil ang tasa. Pero nakita ko siya, dagdag niya. Sa ospital. Ang amoy ng rosas. Ang babae sa asul. Ang mga mata niya. Tumingin siya kay Dorothy, parang humihingi ng paliwanag. Hindi sumagot si Dorothy agad. Hinawakan niya ang kamay ni Diane. Hindi mo kailangang ipaliwanag, sabi niya. Hindi mo kailangang patunayan. Napabuntong hininga si Diane. Parang may nabunot sa loob niya. Buong buhay ko, patuloy niya, kontrolado ko ang lahat. Trabaho. Bahay. Sarili ko. At nung kailangan ko talaga ng tulong wala akong magawa. Tumulo ang luha niya. Hindi niya pinunasan. Hindi ko alam kung paano manalangin, sabi niya. Hindi ko alam ang mga salita. Ngumiti si Dorothy. Hindi mo kailangan, sagot niya. Kaibigan lang ang kausap mo. Kaibigan, ulit ni Diane. Ganoon ako manalangin, sabi ni Dorothy. Sinasabi ko ang totoo. Ang takot. Ang pasasalamat. Tumayo sila at lumabas sa hardin. Papalubog na ang araw. Mainit ang liwanag pero banayad. Huminto sila sa harap ng rebulto. Nakatayo si Diane. Tahimik. Nakatingin sa asul na manta, sa bukas na mga kamay, sa payapang mukha. Huminga siya ng malalim. Salamat, bulong niya. Hindi ko alam kung paano o bakit pero salamat. Huminto siya sandali, saka nagpatuloy, nanginginig ang boses. At patawad. Sa lahat. Ipinatong ni Dorothy ang kamay niya sa balikat ni Diane. Nanatili sila roon ng ilang sandali. Walang kailangang sabihin. Sa mga sumunod na araw, may nagbago sa kalye. Hindi biglaan. Hindi dramatiko. Isang umaga, kumaway si Diane kay Dorothy mula sa bakod. Magandang umaga, sabi niya at totoo ang ngiti. Nagkwentuhan sila tungkol sa panahon. Sa mga halaman. Sa buhay. Isang linggo matapos iyon, may napansin si Dorothy sa bakuran ni Diane. Isang rebulto. Parehong-pareho. Asul na manta. Bukas na mga kamay. Payapang mukha. Nanlabo ang paningin ni Dorothy. Ano yan? Tanong niya halos pabulong. Ngumiti si Diane. Hiningi ng apo ko, sabi niya. Gusto raw niyang nandito ang babae sa asul. Tumayo si Dorothy, tahimik na umiiyak. Alam mo, dagdag ni Diane, tumatawa ng marahan, ilang buwan akong nakipaglaban para alisin ang rebulto mo. Sabi ko, hindi bagay. Ngayon, dalawa na tayo. Nagkatitigan sila at parehong natawa sa pagitan ng luha. Sa isang ordinaryong kalye, may dalawang rebulto na ngayon. Sa pagitan nila, isang bakod na dati naghihiwalay, ngayon ay parang tulay. May mga kwento na hindi nagsisimula sa malalaking bagay. Minsan, nagsisimula sila sa isang hardin. Sa isang dasal na walang nakakakita. Sa isang taong hindi sumuko. Kung nakarating ka hanggang dito, may dahilan yon. Isulat mo sa mga komento ang salitang hardin. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At manatili ka pa dahil sa mga ordinaryong lugar, patuloy pa ring nangyayari ang mga kwentong tulad nito. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.